Si Mando ay nagsulat ng liham kay Magat na naglalaman ng lahat ng kanyang pananaw sa mga nakita niya sa kanyang paglalakbay. Mahal kong Magat, katulad ng sinabi ko sa dati kong mga sulat, kulang pa ang isang aklat para ikwento lahat ng aking nakita at natutunan sa aking mga paglalakbay. Ngayon, ako ay mag-uulat sa iyo ng mga bagay na sa tingin ko ay importante para mamulat ang isip ng ating mga kababayan. Naging malaya ang United States sa Inglaterra dahil sa Mexican na sinimulan ng 13 estado noong ika-4 ng Hulyo, 1776. Ipinagbigay alam nila sa daigdig sa pahayag ng kasarinlan na sinulat ni Thomas Jefferson na lahat ng tao ay nilikha ng pantay-pantay. Sila'y pinagkalooban ng kani-kanilang lumikha ng ilang karapatang hindi maihiwalay. Kabilang ang buhay, kalayaan at paghanap ng kaligayahan. Noon, 3 bilyon lang ang mamamayan ng bagong bansa at hindi pa nila gaanong kilala ang mga kagubatan at bundok. Pero pagkaraan ng mahigit sa 100 taon, ay nagkaroon ng milagro. Naging 17 milyon ang dating 3 milyon at ang dating gubat at disyerto ay naging mga syudad ng industriya. Milagro. At hindi ito dahil sa kalikasan o sa Diyos, kundi dahil sa tao, sa utak at sipag ng bayang Amerikano. Nooy walang gustong tumulong sa kanilang dayuhang bansa, kahit magpautang. At wala pa sila gaanong likas na yaman. Ngunit sa kabila ng mga ito, nagtagumpay pa rin sila, sapagkat determinado silang gumawa at magtagumpay. Ang Pilipinas ay nahiwalay sa Amerika noong ika-4 ng Hulyo 1946. Ang mga mamamayan ay 30 milyon. Napakasagana nito sa likas na yaman. Ngunit naghihirap ang bayan. Bakit? Dahil ayaw niyang gumawa ng lubusan. Lahat ay inaasa sa iba o sa Diyos. Hindi tutulong ang Diyos sa tao at bayang ayaw tumulong sa kanilang sarili. Sa lahat ng sangay ng ating gobyerno, may mga dayuhang nagtuturo ng dapat nating gawin. At ang unang payo mula sa kanila ay hindi magkakatayo ang bayan sa sariling paa kundi sa tulong ng banyaga. Tulad ng batang walang sariling isip. Ang mga nasa manibela ng ating pamahalaan ay sunod-sunuran sa ganyang mga payo. Napakaraming magaling na bagay ang dapat gayahin natin sa Amerika. Ngunit sa kasamaang palad, tulad ng itinatakot ni Rizal, ang una nating pinulot ang mga masasamang halimbawa, mga bisyo at kahinaan. Ang mga kabataan ngayon ay itinatakwil ang sariling tugtugin, awit at sayaw. Walang ibang gustong panoorin kundi pelikula at ibang libangang dayuhan. Walang binabasa kundi mga babasahing sinulat ng dayo. Saan patungo ang kabataang may ganitong hilig at kamulatan? Diyan sa atin ay madalas sabihin na ang mga Pilipino ay may pinakamataas na antas ng kabuhayan sa Asia. Dahil tayo ang pinakamaraming bumili sa Estados Unidos ng automobil, sigarilyo, magazine, radyo, at iba pang kagamitan na hindi gaanong ginagamit sa dahong ito ng mundo. Itong mga tinulang biyaya ay hindi nilalasap ng buong bayan kundi ng isang bahagi lamang ng lipunan. Ang pinakamarami mong bilis sa dayuhang bansa ay sapat ng sukatan ng antas ng ating kabuhayan sa Pilipinas. Sa tingin ko ay may maling pagkaunawa ang marami sa Pilipino sa kaibahan ng antas ng kabuhayan at ng gastos sa kabuhayan. Nagbabayad tayo ng mahal para makagamit ng mga bagay na hindi naman natin lubhang kailangan. Dahil dito, nagiging magastos ang ating panlasa. Kahit hindi naman talaga tumataas ang antas ng buhay. At sa kabuuan, ito ang ikinahihirap ng ating bansa. Tingnan mo ang automobil.
Sa bawat otong bilhin ng Pilipino sa ibang bansa, siya ay gagasta rin sa gasolina, goma, at sangkap ng mga motor nito na sa madaling panahon ay masisira rin. Ngayon, ang dami-raming salapi ay itinatapon lang ng mga Pilipino para tustusan ang kanilang magagarang kotse. Totoo, ito nga ay kaunlaran. Pero hindi tayo dapat manatiling taga-angkat lamang. Bakit hindi tayo tumulad sa Hapon, sa Australia, at sa iba pang kapit bansa na gumagawa ng sarili ng kotseng demotor? Sa Maynila, halos lahat ng tao ay walang hinihit-hit kundi sigarilyong Amerikano. Bagamat sinasabing pinakamahusay ang Manila Cigar, walang mabili na ating tabako. Kaya yumayaman ang mga tagapamahagi ng sigarilyong Amerikano at nawawalan ng trabaho ang ating kababayang tabakero. Ukol ulit sa estado ng kabuhayan. Dito sa Amerika, ang 10 oras na trabaho ay sapat na para sa gastos ng isang linggo. Samantalang sa Pilipinas, dapat magpawis ng 1 buwan bago kitain ang gastos sa isang linggo. Dito kasi mura ang bilihan dahil dito gawa. Pero dyan, mahal dahil inaangkat pa. Ang nagtatrabahong Amerikano ay kumikita ng $10 sa isang araw at gagasta lamang ng 30 sentimo sa isang kaha ng sigarilyo. Habang ang Pilipinong manggagawa na kumikita ng 4 na piso sa isang araw at minsan ay kulang pa, ay nagbabayad ng piso sa sigarilyo. Unawain mo ang kaibahan na ito at kung di ka mangit-ngit, ay tutulo ang iyong luha. Hindi ko sinasabing na dapat parehas ang kinikita ng Amerikano at Pilipino. Kundi may karapatang makabiging anak pawis na Pilipino na ang tama sa kanyang kinakailangan araw-araw, sa sapat sa kanyang kinikita. Bakit pa magtatrabaho ang tao kung ang bunga ng pagod niya ay hindi sapat para sa kinakailangan ng kanyang pamilya? Kung ang bayan may tuyot sa hirap, ang mga pinuno na walang iniisip kundi ang kanilang sarili, at ang kanilang mga kamag-anak ay ang mga lintang na nagsisipagsawa sa pagsipsip ng katas ng kanilang mga biktima. Ito ay ginagawa nila saan man at kailanman may pagkakataon. Sa mga diplomatiko natin, nepotismo ang unang batas. Mga asawa, anak, manugang, at lahat ng iba pang kamag-anak ang hinihirang nakawani. Pero nandito lamang sila upang magliwaliw at magbakasyon. May nakalala akong asawa ng mataas na diplomatiko na walang ginawa kundi pumunta sa patahian, beauty parlor, at mga pook ng libangan at pahingahan. Ngunit hindi magkamaling dumalaw sa mga Pilipino nasa slums o kahit man sa ospital, ampunan, paaralan o pabrika. Napansin ko sa Europa na marami sa ating kinatawan na diplomatiko ay kailangan pauwiin at patirahin muli sa Pilipinas. Manirahan muna sa mga baryo. Dahil nakakalimutan nila ang kabuhayan, kapakanan, kalagayan at patakaran ng kanilang bansa at mas nagmamalasakit sila sa bansang tinitirahan nila. Huwag mong ipalagay na dito ay walang korupsyon. Meron, kaibigan. At naniniwala ako na ito ang isa sa mga bagay na nakuha natin sa United States. Sa tingin ko'y hindi mawawala ang sakit na ito sa lipunan. Hanggat ang batayan ng halaga ng mga bagay-bagay at ang tagumpay ng tao ay salapi. At gaya rin dyan, ang mga malalaking magnanakaw ang hindi nahuhuli. Pero kung tutuusin, sila ang dapat nahuhuli. Dahil sa maliit, ang pagnanakaw ay pangangailangan. Samantalang sa malalaki, ito ay kaugalian. Ano ang gagawin mo sa isang taong pinilit ng kagipitang magnakaw? At sa taong mayroon ng labis ay nagnanakaw pa rin. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa hinaharap ng Pilipinas. Lahat ng pinagdaanan ng bayan ay isa lamang palatandaan na ang kabiguan at kamalian ay mga leksyon lamang upang lumaki at matuto. Bawat sanggol na nagsisimulang maglakad ay mahuhulog at masasaktan.
nagkakamali ang bayan sa gagawan ng mga lider. Ngunit ang lider ay pwede alisin at palitan, pero ang bayan ay magpapatuloy. Sa harap ng lahat ng aking ibinalita sa iyo, hindi ko ikinalulungkot na ako ay isang Pilipino. Ang ipinagdurugo ng aking puso ay ang pangyayari na kahit nakawala na tayo sa kapangyarihan ng mga banyaga, pinagsasamantalahan pa rin ng natitirang leader ang kanilang bansa. Baka mahuli ka sa deadline sa kahabaan nito. Iyo lagi, Mando. Pahabol. Mayroon na tayong bagong imprenta. Hindi siya pinakamabuti, pero sapat na sa ating pangangailangan. Hindi naman ang makina, kundi tayo ang gagawa ng pahayagan. Huwag kang mainip at onti na lang ay nandiyan na rin ako. Tatang, mabuti po ang aking biyahe. Nasunod na ang ayon sa balak. Ikinatutuwa ko'y hindi kayo nagkakakaramdaman. Ako'y pauwi na sa madaling panahon. Nagmamahal sa inyo, Mando. Itinatangi kong puri. Nabigo ako sa aking paglalakbay na makakita ng isang dalagang may hahalin tulad sa iyong mga katangian. At ikinaliligaya ko ang aking kabiguan. Huwag mong isiping nagyayabang ako. Alaala sa Tata Pastor, Mando. Inilakip ni Mando ang isang clipping na lumabas sa isang pahayagang liberal sa siyudad ng New York. Ang lathala ay sinulat ng estudyanteng Pilipino na sagot sa Amerikanong tumutuligsa sa kawalang utang na loob ng mga Pilipino dahil sa pagtuto nila sa Belgrade Act. Ang pagtulong ng Estados Unidos sa Pilipinas noong oras ng gera ay isang maskara ng altruismo. Sinasabi raw ng mga Amerikanong iniligtas nila tayo 2 beses, sa mga Espanyol at sa mga Hapones. Ngunit noong 1898 nang malaya na kami sa Espanya, bakit namalagi pa rin sila dito? At noong 1945 na naging malaya ang Pilipinas sa Hapon, bakit bandila ng Estados Unidos ang nakawasiwas sa Malacanang? Ang kagandahang loob ni Uncle Sam kay Juan de la Cruz ay hindi one-way traffic. May pinakikinabangan din si Uncle Sam. Ngunit ngayon, unti-unti nang namumulat ang mata ng mga Pilipino sa katotohanan na hindi kauri at kapantay ang turing ng Amerika.